Maligayang pagbabalik sa Revenge Red. Ngayong araw, isang kwento tungkol sa isang anak na itinuturing na pobre. Pero isang email lang ang nagpabagsak sa perpektong kasinungalingan ng kanyang pamilya. Ako si Lani, 29 na taong gulang. 2 araw bago ko pinasabog ang ilusyon ng pamilya ko, tiningnan ako ng sarili kong ina ng diretso sa mata at tinawag akong hampas lupa. Sinabi niya ito ng malakas sa harap ng hapagkainan na parang isang biro lang ang buhay ko. Sumandal naman ang kapatid kong lalaki sa upuan niya, ngumisi at nagdagdag pa. Habang buhay ka na lang talagang nobody. May mga tao talagang hindi ginawa para magtagumpay. Nagtawanan silang lahat. Kalansing ng kubyertos at baso ang namayani. At nandoon lang ako ang sentro ng biro. Nakaupo ako sa harap ng mga taong hindi alam na ang tanging dahilan kung bakit may kuryente sila ay dahil sa nobody na kinukutya nila. Hindi nila alam na sa akin nag-email ang bangko para sa mortgage ng bahay at hindi sa kanila. Hindi nila alam na ang 2 sasakyan nila ay binabayaran mula sa account ko. Hindi nila alam na ang mga credit card sa pangalan nila ay nakatali sa sahod ko, sa mga overtime ko, at sa mga puyat kong shift sa ospital. Dapat matuto kang mag-ipon, Lani, sabi ng nanay ko habang umiiling na parang bata akong nawalan ng baon. May mga spreadsheet ako, mga autopay, at buong sahod na naglalaho para lang makapag-post sila ng mga vacation photos at makapagyabang tungkol sa sipag at tiyaga. Pwede ko silang ipahiya doon mismo sa harap ng ulam naming lechon at peking malasakit. Pero imbes na sumagot, ngumiti lang ako, uminom ng tubig at hinayaan silang magsalita. Hinayaan ko silang maliitin ako sa huling pagkakataon. Dahil wala silang ideya na sa loob ng 48 oras, magpapadala ako ng isang email na magkakansela sa kanilang safety net, maglalantad sa bawat kasinungalingan at pipilit sa kanila na tumayo sa sarili nilang mga paa o tuluyang bumagsak. Bago ko ituloy ang kwento, i-comment nyo muna kung anong oras na sa inyo ngayon at saang lungsod o probinsya kayo nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo makakarating ang kwento ng pobreng nobody na ito. Kinaumagahan matapos ang hapon ng iyon, bumalik na ako sa maliit kong apartment sa Maynila, malayo sa kanilang 3 kwartong bahay sa probinsya na ako ang nagbabayad. Hinubad ko ang aking uniforme bilang nurse, tinanggal ang sapatos, at bumagsak sa sofa. Masakit ang katawan ko mula sa 12 oras na night shift sa ER, pero hindi pagod ang nagpabagsak sa akin. Paulit-ulit sa isip ko ang boses ng nanay ko na tinatawag akong pobre habang nakaupo siya sa kusinang ako naman ang nagmamay-ari. Nurse ako sa isang malaking trauma hospital sa Makati. Kumukuha ako ng double shift, holiday, weekend kahit ano basta may extra income. Nakakakita ako ng mga taong nasa pinakamalalang araw ng buhay nila. Tapos, uuwi ako at tahimik na bubuhayin ang pamilya ko na parang bahagi lang ito ng trabaho ko. Nagsimula ito 3 taon na ang nakakaraan matapos ang pangalawang heart scare ni Papa. Umiyak si Mama sa telepono. Sabi niya na baon sila sa utang sa bahay at baka makuha ito ng bangko na baka ikamatay ni Papa kung mapapalayas sila. Katatapos ko lang bayaran ang sarili kong mga utang noon at nangako ako sa sarili ko na mag-iipon na para sa sariling bahay. Pero nanaig ang utang na loob. Tinulungan ko silang i-refinance ang loan sa pangalan ko gamit ang sahod ko at ako na ang sumagot sa bawat hulog hanggang sa makabangon lang sila. Pero hindi sila bumangon. Naging komportable lang sila. Pagkatapos noon, sumunod na ang sasakyan. Kailangan lang namin ng maaasahan papuntang trabaho. Tapos, ang mga credit card, babayaran ka rin namin agad. Pero, kailanman ay hindi nila ginawa. Sa papel, mukha akong iresponsable. Isang dalagang may malaking utang at walang sariling ari-arian. Sa katotohanan, ako ang one-woman bailout fund para sa mga taong nagmamayabang kung gaano sila kasipag. Iba ang naramdaman ko sa mga komento nila kagabi. Hindi lang sila ungrateful, malupit sila. At sa unang pagkakataon, imbes na lunukin ang sakit, may biglang nag-click sa loob ko.
Hindi ito galit, matagal nang nandoon ang galit. Klaridad ito. Kung patuloy akong magbabayad, walang magbabago. Bakit naman sila magbabago? Sa kanila ang marangyang buhay. Sa akin ang anxiety at mga biro tungkol sa pagiging pobre. Kinuha ko ang laptop ko at binuksan ang online banking. Hanay ng mga auto payment para sa buhay nila ang lumitaw sa screen. Mortgage, insurance, kuryente, tubig, pati student loan ng kapatid ko na hindi naman sa akin. Kung ang pamilya nyo ba ay kinukutya kayo habang binubuhay nyo sila, itutuloy nyo pa rin ba ang pagbabayad? Tinitigan ko ang mga numero at natanto ang katotohanan. Diyan nagsimulang maging plano ang email na iyon. Hindi ako nagsimula sa salita. Nagsimula ako sa resibo. Bago pa ako sumulat ng email, kinuha ko ang 3 taong bank statements. Ginawa ko itong spreadsheet. Column A, petsa. Column B, kumpanya. Column C, halaga. Column D, sinong miyembro ng pamilya ang nakinabang. Napuno ang screen, hilera sa hilera. Nagdagdag ako ng huling column. Ano ang isinakripisyo ko sa buwan na iyon? Tumaas ang renta ko, pero binayaran ko pa rin ang kotse nila. Hindi ako nakasama sa outing ng mga katrabaho ko para lang hindi ma-max out ang credit card ni mama. Nag-overnight shift ako imbes na magpahinga para hindi mag-bounce ang mortgage. Nang matapos ko ang huling entry, mahapdi na ang mata ko. Pero ang makita ang lahat ng iyon ng malinaw ay nag-alis sa anumang dahilan na ipapakain nila sa akin. Hindi ito tulong lang. Ito ay pagbuhat sa isang buong sambahayan gamit ang likod ng isang pagod na nurse. Sa dulo ng sheet, klinik ko ang AutoZoom. Ang kabuuang halaga na lumabas ay nagpahinto sa paghinga ko. Ibinulong ko ito ng malakas. Ang halagang iyon ay sapat na sana para sa down payment ng sarili kong kondo. Sapat na sana para sa 6 na buwang emergency fund. Sapat na sana para hindi ko kailangang magkayod kalabaw tuwing weekend hanggang sa bumigay ang katawan ko. Pero imbes na para sa akin, naging pambayad ito sa pantasya ng mga magulang ko na maayos ang buhay nila. Naalala ko noong unang tumawag si mama tungkol sa bahay. Pautal-utal ang boses niya sa iyak. Lani, anak, sabi nila kapag lumampas pa tayo ng 1 buwan, kukunin na ang bahay. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi kakayanin ng papa mo ang lumipat pa. Nakatayo ako noon sa maliit kong studio unit. Napapalibutan ng mga gamit na surplus. Tinitingnan ang sarili kong bank account na halos pambayad lang sa sarili kong bills. Pero nung sinabi niyang ikamamatay ni papa, bumigay ako. Sabi ko temporary lang ito. 3 buwan lang. Nag-refinance ako. Pumirma sa lahat ng hiningi nila. Dahil sabi nila, bata ka pa. Marami ka pang oras para makabawi. Ang 3 buwan ay naging 6. Ang 6 ay naging 1 taon. At ang 1 taon ay naging 3. At habang tumatagal, ang nanay ko, na dating humahagulgol tungkol sa foreclosure, naging kampante nang magmayabang tungkol sa bahay namin sa mga reunion habang tinatanggal sa kwento ang bahaging ang anak niya ang bumubuhay doon. Dahil sa alaalang iyon, tumigas ang loob ko. Nang mag-schedule ako ng tawag sa financial counselor ng ospital namin, hindi na ako nanginginig. Ang sabi ng counselor, hindi ka masamang anak dahil gusto mong huminto. Ang mga taong nakikinabang sa kawalan mo ng boundaries, ang unang magagalit kapag nagtakda ka na nito. Matapos ang tawag, hindi ko na hinubad ang jacket ko. Naupo ako agad sa mesa at binuksan ang blankong email. Subject: Financial support ending. Please read carefully. Isinulat ko ito na parang report, hindi parang nagmamakaawa. Sa nakalipas na 3 taon, sinuportahan ko ang ating sambahayan sa mga sumusunod na paraan. Sinimulan ko. At inattach ang spreadsheet. Inilista ko ang mortgage, ang 2 kotse, utility bills, credit card, at mga personal na utang. Bawat isa ay may petsa kung kailan hihinto ang automatic payment ko. Simula sa petsa, hindi ko nasagutin ang mga obligasyong ito. Ang mga account ay nasa pangalan nyo. Kailangan ninyong tawagan ang mga kumpanya para ayusin ang inyong payment plans. Nagdagdag din ako ng screenshots.
Ang refinance agreement na ako ang borrower, ang mga loan disclosure sa sasakyan, at credit card statements na sa nanay ko. Nakapangalan pero account ko ang nagbabayad. Resibo. Hindi emosyon, pero naisip ko. Kung hanggang doon lang, mukha lang itong malamig na dokumento. Kaya idinagdag ko ang bahaging hindi nila pwedeng itanggi. Ginawa ko ito dahil sa pagmamahal at takot. Takot na mawala si Papa. Takot na mawala ang bahay. Takot na maging masamang anak kapag tumanggi ako. Hindi ako humingi ng pasasalamat sa harap ng ibang tao dahil akala ko sapat na ang respeto sa loob ng pamilya natin. Pero ang tawagin akong pobre at nobody. Tinapos ko ang email sa isang babala. Hindi ko na isasakripisyo ang kinabukasan ko, ang kalusugan ko at ang peace of mind ko para lang mapanatili ang lifestyle nyo na ipinagmamayabang nyo bilang bunga ng sipag nyo. Ang anumang tangka na manipulahin ako o siraan ako sa ibang tao ay sasagutin ko ng katotohanan, dokumento at resibo. Isinama ko sa email ang aking tita, tito at ang pinsan kong si Chloe, ang mga taong laging dinadalhan ni mama ng sumbong tungkol sa walang kwenta niyang anak. Sinave ko muna ito sa draft, hindi dahil nagbago ang isip ko, kundi dahil alam kong ito na ang posporong sisindi sa pagsabog. Kinabukasan, pagkatapos ng isa na namang nakakapagod na shift, naupo ako sa break room ng ospital. Nanginginig ang kamay ko habang nakatutok ang daliri sa send. Huminga ako ng malalim at pinindot ang button. Walang confetti, walang kulog, isang whoosh sound lang mula sa phone ko at katahimikan sa loob ng 3 oras. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-light up ang phone ko. Una ang text ni Mama. Ano itong kalokohan na ito, Lani? Sumunod. Mag-usap tayo ngayon din. Sagutin mo ang telepono. Tumatawag siya. Pero hinayaan ko lang. Kung sasagutin ko ngayon, sisigaw siya, iiyak, babaluktutin ang kwento, at baka bumigay na naman ako. Shinek ko ang email. Nag-reply all ang kapatid ko. Seryoso ka ba? Ipinahiya mo kami sa buong pamilya. Mukha kang baliw sa ginagawa mo. Kung may problema ka, dapat kinausap mo kami na parang matanda. Hindi yung gumagawa ka ng drama. Halos matawa ako. 3 taon ko silang kinausap ng maayos. Nakiusap na bawasan ang bills. Pero ang sagot lang nila ay, sinusubukan naman namin, mas malaki naman ang sahod mo kaysa sa amin. Ako ang naging matanda. Sila ang mga paslit na may hawak na credit card. Habang tinitingnan ko ang message niya, may bagong reply mula sa tita ko. Wala akong kaalam-alam na ikaw pala ang nagbabayad ng lahat ng ito, Lani. Totoo ba ito? Sinagot ko siya. Opo, tita. Lahat ng nasa email ay may dokumento. Pwede ko pong ipakita sa inyo. Sumagot si tita. Hindi na kailangan. Naniniwala ako sa iyo. Patawarin mo kami at hinayaan ka naming magpasan nito ng mag-isa. Isang lamat sa kanilang perfect narrative. Nagpadala rin si Mama ng mahabang email. Puno ng galit at guilt-tripping. Sabi niya, hinihiya ko raw ang pamilya. Na may utang na loob ako sa kanila dahil pinalaki nila ako. Na hindi naman niya raw hiningi ang lahat ng ito, nakalimutan na yata niya ang mga iyak niya sa gabi noon. At isinulat niya ang linyang nagpabago sa lahat. Kung titigil ka sa pagbabayad, guguho ang lahat. Yun ba ang gusto mo? Ang makitang homeless ang sarili mong pamilya? Emotional blackmail sa itim at puti. Ipinasa ko ang reply na iyon sa sarili ko para may record ako. At sumagot ako, hindi ko gustong maging homeless kayo. Kaya nga binigyan ko kayo ng 3 linggong abiso bago huminto ang payment. Mga matatanda na kayo. Matatanda na kayo. May trabaho kayo. May mga options kayo. Pero hindi na ako isa sa mga options nyo. Hindi natapos ang gulo doon. Sa sumunod na araw, nag-post si Mama sa Facebook. Wala nang mas sasakit pa sa anak na tinalikuran ang sariling magulang matapos ang lahat ng sakripisyo namin. Ang ibang tao, nakakalimot na kung sino ang nagpalit ng diaper at nagpakain sa kanila. Binabago talaga ng pera ang tao. Bumuhos ang mga komento. Walang utang na loob ang mga bata ngayon. Nakikiramay kami, Brenda. Inasahan ko na ito. Magaling mag-play ng martyr ang nanay ko.
Pero ang hindi niya inaasahan ay nakita na ni Chloe ang email ko bago pa ang post niya. Nag-comment si Chloe, "Tita Brenda, mahal kita, pero hindi yan ang buong kwento. Mas mabuting manahimik na lang ang lahat hanggang sa maayos niyo ito ni Lani ng pribado. Yun lang." At nagbago ang ihip ng hangin. Pagkalipas ng 3 araw, nagsimula na ang realidad. Text ng kapatid ko, "Hoy, bakit hindi pumasok ang bayad sa kotse?" Sabi ng bangko, "Past due na kami." Sagot ko, gaya ng nasa email, "Huminto na ang auto payment kahapon. Sa pangalan mo ang account, ikaw ang tumawag sa kanila." Ilang oras ang lumipas, nag-text ulit siya, "Ang lupit mo. Hindi ko kayang bayaran ito ngayon. Alam mo yan." Hindi ako sumagot. Nang sumunod na umaga, hahatakan na raw kami ng sasakyan kapag hindi nakahabol. "Ito ba talaga ang gusto mo?" Isinulat ko at binura ang 3 sagot bago ko pinadala ang totoo. Ang gusto ko ay huminto na sa pagiging responsable sa mga bills na hindi ko utang para sa mga taong tinatawag akong pobre habang binubuhay ko sila. Sa ospital, naging busy ang paligid ko. Sa wakas, ang utak ko ay naging para sa trabaho na lang. Pero sa break ko, nakita ko ang email mula sa mortgage company na nakakopy sa akin. "Ang inyong automatic payment ay nakansela na ayon sa inyong kahilingan." Nagreply si mama sa bangko, "Mali po ito. Ang anak ko ang nag-aayos nito." Hindi ako sumagot doon. Tumawag ako sa bangko. Kinumpirma na wala na akong kinalaman at sinabing huwag nang tanggapin ang anumang tangka na ibalik ang pangalan ko sa pagbabayad. Nang gabing iyon, 10 beses tumawag si mama. Puno ang voicemail ko ng sigaw, iyak at banta. "Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo ito sa amin. Gusto mo bang mamatay ang papa mo?" Sa pag-aalala sa pera, sa huli, naging malamig ang boses niya. "Kapag nawala itong bahay, wag na wag kang magpapakita rito kahit kailan. Masakit. Masakit talaga. Pero ang totoo, hindi ko hinayaang mawala ang bahay. Binigyan ko sila ng abiso, oras, at impormasyon. Hindi sa hindi nila kaya, kundi ayaw nilang gawin. Gusto nilang patuloy akong magpa-bloodletting ng tahimik. 1 linggo ang lumipas, hindi nabayaran ang mortgage. Nag-text si mama, "Fine, pumunta ka rito sa weekend. Mag-usap tayo." Walang sorry, utos pa rin. Parang bata pa rin akong ipinatawag sa opisina ng prinsipal. Tumuloy ako. Pagpasok ko sa driveway, mukhang pareho pa rin ang bahay. Pero sa loob, nandoon ang tensyon. Nakaupo kami sa dining table, doon sa lugar kung saan niya ako tinawag na pobre. Walang pagkain, walang kumustahan. Isang tumpok lang ng papel ang nasa mesa. Ang email ko, ang notice mula sa bangko, at isang dilaw na papel na puno ng mga numerong sinulat nila. "Sige na, napatunayan mo na ang gusto mong patunayan." Simula ni mama. Doon ko natanto na sa isip niya, nagtatantrums lang ako, hindi nagtatakda ng hangganan. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng kahit ano. Sabi ko ng mahinahon, tungkol ito sa pagbabago. Nagtatrabaho rin kami. Sana dahan-dahan mo kaming sinanay. Hindi yung biglang binawi ang lahat. Itinuro ko ang mga papel. Ang 3 linggong abiso ay hindi biglaan. Ang 3 taon niyo akong ginagatasan habang tinatawag na walang kwenta. Yun ang malupit. Heto ang mga options nyo. Pwede kayong mag-downsize, ibenta ang mga sasakyan, o bawasan ang luho. May paraan. Pero wala na kayong makukuha sa akin, nagsalita si mama habang umiiyak. Pero galit na iyak ito. Paano mo naging sikmurang maging ganito kalamig? Gusto mo kaming maghirap. Hindi ko gustong maghirap kayo, sagot ko. Gusto ko lang na matuto kayong tumayo sa sarili nyo. Saka ko binitiwan ang huling salita. Tinawag nyo akong pobre sa bahay na ito. Pinagtawanan nyo ako. Pero ang totoo, takot na takot kayo na baka isang araw ay matanto ko ang halaga ko. Heto ang nangyayari kapag huminto na akong maniwala sa mga sinasabi nyo tungkol sa akin. Pero kung nobody ako,
Bakit guguho ang lahat ngayong huminto na ako sa pagbabayad? Hindi siya nakasagot. Lumabas ako ng bahay na parang isang bisitang tapos na ang oras. Sa veranda, nakaramdam ako ng gaan. Takot ako. Oo, malungkot, natural. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, nandoon ang respeto para sa sarili ko. 3 buwan nang lumipas, nakatayo ako sa isang bagong pintuan. May hawak akong susi na sa pangalan ko lang nakatala. Hindi ito kasing laki ng bahay nila, isang simpleng kondo lang sa gilid ng Maynila. Pero akin ito. Walang hidden second family, walang sikretong auto payments. Tumaas ang credit score ko. Ang perang ipinapadala ko sa kanila noon, nasa savings at retirement plan ko na. Sa wakas, hindi na afterthought ang kinabukasan ko. Naging brutal ang fallout sa probinsya. Hindi nakapasa sa refinance ang mga magulang ko dahil sa utang nila. Napilitan silang ibenta ang bahay at lumipat sa isang maliit na rental apartment na kasing laki lang ng dati kong studio unit. Ibinenta ng kapatid ko ang isang sasakyan at kumuha ng night shift sa isang warehouse. Noong una, puro panunumbat ang natatanggap ko. Dahil sa iyo, nawalan kami ng bahay. Hindi ko pinansin, pero unti-unti, nagbago ang tono. Isang araw, nag-text ang kapatid ko. May pangalawa na akong trabaho. Nakakapagod. Pero nababayaran ko na ang sarili kong bills. Pagkalipas ng ilang linggo, mula kay mama. Naka-adjust na kami rito. Iba ang buhay, pero kinakaya. Walang sorry. Pero wala na ring parinig sa Facebook. Isang gabi, habang nag-i-scroll ako sa phone, nakabasa ako ng thread tungkol sa financial abuse sa pamilya. Maraming katulad ko ang breadwinner na tinitira, ang anak na ginagawang bangko pero hinihiya. Noon ko naisip na ang email na iyon ay hindi lang nagpabago ng bank account ko. Binago nito kung paano ako humarap sa mundo. Huminto na akong humingi ng paumanhin sa pagkakaroon ng boundaries. Ilang buwan pa ang lumipas, tumawag si mama. Mahina ang boses niya. Lani, nakita ko yung sinulat mo online. Tungkol ba sa amin yon? Hindi ako nagsinungaling. Opo ma, tungkol sa atin yon. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Hindi ko natanto kung gaano kalaki ang hiningi namin sa iyo. Pag-amin niya. Natakot ako na mawala ang lahat kaya ibinato ko sa iyo ang responsibilidad ng takot ko tapos pinarusahan kita para doon. Hindi ako tumatawag para humingi ng pera. Alam kong tapos na yon. Gusto ko lang. Namimiss ko ang anak ko. Napaiyak ako. Namimiss ko rin po ang nanay ko. Pero yung nanay na mas mahal ako kaysa sa perang maibibigay ko. Nagkasundo kaming sumubok muli. Mga usapang hindi na uuwi sa pwede mo bang bayaran ito? Mga tawag na hindi ako itinuturing na ATM card. Mahirap pa rin. Minsan, bumabalik ang lumang ugali. Pero mabilis kaming nagpapaalalahanan at yun ang totoong ganti. Hindi ang makita silang nahihirapan o lumilipat sa maliit na bahay. Ang totoong ganti ay ang mabawi ko ang sarili kong buhay at mapilitan silang harapin ang katotohanan. Hindi kailanman ako ang pobre. Ako ang nag-iisang humahawak sa lahat para hindi ito gumuho. Kung ikaw ang nakikinig ngayon at ikaw ang responsible one sa pamilya mo, ang tinatawag kapag may bayarin, kapag may nasira, o kapag may maling desisyong kailangang pagtakpan, tanungin mo ang sarili mo, tumutulong ka ba? O ginagamit ka na? Inililigtas mo ba sila? O isinasakripisyo mo na ang sarili mo? At kung ang sarili mong ina ay tinawag kang walang kwenta habang nakatira siya sa bahay na ikaw ang nagbabayad, ano ang gagawin mo? Pananatilihin mo ba ang kapayapaan habang unti-unti kang nauubos o ipapadala mo ang email na magpapalaya sa iyo?